Lahat ng ginagawa natin, reminder. Reminder, even this reminder. Reminder to. Kaya, magpa-remind naman kayo. Kasi ang natural tendency natin, ang gusto natin, yung makalaman. Kasi ang lamang ito, galing sa lupa, galing sa daigdig. Pero binigyan tayo ng Espiritu galing sa Kanya. Hiningahan tayo. Kaya dapat na naghahari talaga yung Espiritu ng Diyos. Kaya lang, sinungaling ang Diablo, sabi niya, hindi totoo ang kanyang salita na mamamatay kayo. Are you familiar with that? Ginawa nga nila, sinuway ang Diyos. And that is a tragedy sa buhay natin. Namatay ang Espiritu, hindi muna ang katawan. Kaya sinasabi, tiyak pa yung mamamatay, tinutukan niya ron, yung mamamatay kayo. Ang inyong Espiritong binigay ko sa inyo, mamamatay yan. At kung babasahin natin, parang napaka-cruel ng Diyos. Pinalaya sila sa Garden of Eden. Alam niyo, it's also for our good. For our good. Nagplano na ang Diyos. Kasi papalitan niyo yung physical dating katawan na makalaman, na makamadaigdig, ng spiritual na katawan. Yun yung hinanda kay Kristo. Kaya hindi siya cruel. Kasi once na makakain sila ng prutas na nagbibigay ng walang hanggang buhay, sila'y walang hanggang buhay na makasalanan at nabubulok ang kanilang physical na katawan because of sin. Kaya binigyan na sila ng paunang halimbawa na sila'y tutubusin. Alam nyo, nagtakip sila ng mga dahon pero ayaw ng Diyos yun, ng sariling effort. Binigyan sila ng isang balat ng hayop. It was the first killing. Nagdanak ng dugo. Kaya pinalitan ng kanilang damit ng balat ng hayop. It is already a symbol na yon. Natatakpan ng Diyos ang ating kahubaran sa magitan ng pag-aalay ng dugo. It was the first sacrifice. Siya ang pumatay sa hayop, kinuha ang balat nito at pinantabon sa atin. At pinalayas tayo dahil ayaw niya tayong makakain ng buhay ng walang hanggang buhay na prutas kasi ayaw niya kayong mabuhay na makasalanan. At nang dumami na ang tao, hindi siya nakilala. Nagpakilala siya sa magitan ng Israelita. Kaya pinili niya ang Israelita. Ang Israel ay mahal ng Diyos kasi yun ang lahi ni Jesus. Pero hindi pa rin siya naunawaan kasi ang hirap explain ng sarili niya kung sino siya. Ang hirap. Ang sinabi niya lang, nagkuha siya ng covenant. Covenant yun. Yung kautusan, covenant yun. Ako isa sa inyo, pero sundin niyo to. Pero wala talagang makakalinis ng kanilang katawan, ng kanilang kaluluwa sa pagsunod sa kautusan. Ako isa sa inyo, pinili ko kayo, pero sundin nyo to. Kaya yung mga kautusan na yan, pati yung mga ritual na yan, sa ano lang yan? Sa Israel lang yan. Kaya huwag kayong mga ambak, hindi nyo nasusunod ang mga kautusan ng Sabado. Dapat, yung iba kasi nag-guilty, dapat Sabado kasi sinabi ng Diyos Sabado. Huwag kayong mag-guilty na hindi nyo nasusunod ang mga ritual. Sa mga Israel lang yun. Ano yan? Kontrata yan sa kanila. Kaya out tayo ron. Kasi ang hinahanda niya, ang Israel, dun manggagaling ang tagapagligtas. Kalahi nila ang tagapagligtas. Kasi kailangan mo nang i-defeat, linisin ang kasalanan natin. At i-defeat ang kamatayan. Kasi yun talaga ang natin, kalaban. Kaya nang dumating siya, sabi ni Jesus, ang hirap pa rin niya explain kung sino ang Diyos. Kasi akala natin ang Diyos puro utos lang. Akala natin ang Diyos ay aloof. Totoo, nung panahon na yun, aloof talaga ang Diyos dito nakikisama. Kaya nung si Jesus na dumating, ang gusto niyang explain, kaya nga siya nagsasalita sa mga talinhaga. Gusto niya lang ikumpara. Kaya yung mga talinhaga, nung una ko narinig yan, nabasa yun,
siya nagsalita lamang sa mga crowd ng talinhaga. Pero sa mga disipulo, in-explain niya yon. Parang unfair naman. Ang totoo, ini-explain niya ang kautusan, ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang puro utos. Ang kautusan ay relationship. At pinadali na nga niya eh. Dalawa lang talaga kautusan. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng paghahalaga mo sa iyong sarili. Relationship yon. Hindi nila maintindihan ng Diyos. Kaya ang Diyos nagpakilala kung sino siya. Siya talaga ang Diyos na buhay. At dumating na si Jesus, siya ay nagpakilala ng gusto ng Diyos sa inyong relasyon at hinalimbawa niya ang kanyang sarili. Kaya yung talinhagang yon, halimbawa, ano lang yung gusto niya talagang explain. Kaya nga sinabi niya, dati, pag kayo sinampal-sampalin nyo rin. Pag tinanggal ang mata nyo, tanggalan mo rin ang mata. Pag binungi ka, bungian mo rin. Kautusan yun. Talagang nasa kautusan yun. Ibig sabihin ng Diyos doon, maging fair kayo. Pero it's more than that, ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya kasi, relationship, kaya pinalalim pa niya. Ayaw kayong magkasiraan ng relasyon. Kaya kung sinampal ka, ibigay mo na yung kaliwa. Sige na. Ang ibig sabihin nun, magparaya ka. Pag pinabuhat ka ng 1 kilometro, gawin mo 2 kilometro. What is emphasizing nung siya'y pupunta na rito? Ang lahat ng kautusan ay hindi utos. It's building of our relationship with God. First to God. Kaya yung mga talinhaga niyang yon, sabi ng Panginoon, hindi niya kasi mahirap explain talaga tayo nga. Ang hirap natin explain eh. How much more si Jesus? Kaya sabi niya, nagsasalita siya sa talinhaga. Gusto niyang pababawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi niya, may isang tao na nagtanim. Nagtanim siya. Yung iba, napunta sa lupa, kinuha niya ng diablo yon, so wala na. Yung iba naman, nagtanim doon sa mabato, tumubo, pero nung uminit, wala na. Meron naman, tinanim sa madawag, na-cover up naman siya ng mga dawag. Pero may mga lupa naman na tinanim sa magandang lupa at ito'y naging mabunga ng maraming beses. Alam niyo, relasyon yun natin sa Diyos. Gaano mo ipaprioritize ang salita ng Diyos? Relationship yun. Kaya may mga puso na baliwala ang salita ng Diyos. Narinig nila ang katotohanan, wala na. Sandali lang, pasok dito, labas doon. Kasi they don't care who is God. They want evolution. They do not like to worship. Pwede lang, alisin na talaga ang Diyos sa buhay nila eh. Pero may Diyos talaga. Iba naman, natuwa, pero sa pagsubok ng hina. How do you prioritize the Word of God? Meron naman, pinagpala sa kanyang damdamin, sa kanyang salita ng Diyos, pero binigyan ng kayamanan, ng mga pag-aabalhan, nakalimutan na ang pagsisimba. How do you prioritize? Actually, priority yun, yung relasyon nyo sa Diyos yun. Still explaining the relationship, our relationship with God. Pero may mga puso na nung tinaniman, nagbunga agad ng marami, daan-daan, libo-libo. Kayo yun, pahalaga niyo ang relasyon niyo sa Diyos. I-prioritize niyo siya. Sa bawat salita na naunawaan niyo, isapamuhay niyo to at gagamitin kayo ng Panginoon. Mamumunga kayo. Magiging fruitful kayo sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong kamag-anak, at sa simbahan. The more we prioritize God, the more God is blessing us. Kaya yung talinhaga, nung unang narinig ko yun, unfair ang Diyos, ba't naman ganun? Hindi nila naunawaan yun, pero actually, kung kayo may puso, sabi ni Jesus, maunawaan niyo to, makinig kayo. Kaya lang wala kayong mga puso eh. Hindi niyo priority ang spiritual na bagay eh.
Buti na lang yung mga sunod na sunod sa kanya, in-explain niya. Ibig sabihin, gusto pa nilang malaman. Kaya in-explain niya. Kasi sa maiksing panahon, ang hirap explain ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi niya, ang dami ko pa sanang sasabihin sa inyo, pero kulang ang oras ko. Kasi iaalay niya na yung buhay niya eh. Pero bababa ang Espiritu Santo. At i-explain niya lahat ng yan sa inyo. And that is the last plan of God sa mga tao. Mag-e-explain at mag-e-explain siya sa magitan ng banal na Espiritu. Kaya Diyos ay nagpakilala na siya ay Diyos. Si Jesus nagpakilala na may tagapagligtas, siya magliligtas. And lastly, doon sa Acts 1:4, ito na yun. Sabi, basahin nga natin to. Kaya ang church na hindi pinahalaga ng Espiritu Santo, patay. Ang church na ang Espiritu Santo ay diwa lang, patay. Ang church na ama lang ang kinikilala, patay. Ang church na maliit lang si Jesus o di kaya walang Espiritu Santo, diwa lang, patay. Alam nyo ba, pinaka-importante sa church ang banal na Espiritu, and there are many works of the Holy Spirit in the life of everyone at sa church. Mas marami siyang magagawa. Si Jesus, inopen niya lang ang presensya ng Espiritu Santo para sa atin. Kailangan siyang mamatay at muli mabuhay. Siya ang foundation, siya ang batong panulukan ng iglesia. Pero ang magbubuo ng iglesia ay ang banal na Espiritu. Kaya sabi niya rito, on one occasion, while he was eating with them, he gave them this command. In-emphasize niya to, he gave this command. Do not leave Jerusalem. Huwag kayong alis. Magtipon-tipon pa rin kayo. But wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. And he was talking about the Holy Spirit. Sinabi niya yun, ako aalis pero kay mangamba, pero may papalit sa akin. And he was talking about the Holy Spirit. Huwag kayo magulumihanan kasi merong magiging comforter. And that is the Holy Spirit. Ang dami kong gustong sabihin, explain, ituro, i-discuss sa inyo, pero hindi ko na kaya. Kasi bukas uhuli na ako ng mga pariseyo. Pero bababa ang Espiritu Santo at siya mag-explain sa inyo ng lahat ng yan. And at the last moment, nang siya'y muling nabuhay, huwag kayong aalis. Hintayin niyo ang gift ng Panginoon. And that is the Holy Spirit. Praise God. So, ano ang trabaho ng Espiritu Santo sa buhay ng tao? Mga kapatid, maging sensitive kayo sa Espiritu Santo. Yung konsensya nyo, yan tahanan talaga ng Espiritu Santo. Pangalagaan nyo ang nadarama nyo tungkol sa Panginoon Diyos. Alam nyo, kung naghahanap din kayo ng the greatest lover, the sweetest lover, ang Diyos, ang ganyang banal na Espiritu. Wala nang higit sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi kung mahal na mahal niyo ang tao, hindi niyo pwedeng iwanan yan. Unang-una, pag nagtrabaho ka, nagkahiwalay na kayo. Malay mo kung anong ginagawa ng asawa mo sa trabaho. O di kaya ang asawa mo sa bahay. Nagkakahiwalay. Mga anak mo, kung mahal na mahal nyo, hindi nyo naman lagi kasama, hindi nyo naman lagi pwedeng bantayan yan. Lahat ng mga minamahal natin, naghihiwalay tayo. Maaaring sa cellphone, sa ano lang. Pero alam niyo ba, the sweetest na talagang ayaw niya kayong iwanan? Ang Diyos mismo. Kaya nga sabi niya, huwag kayong mangamba. Hindi niya kayo iiwan, hindi pababayaan man. Hindi kayo iiwan. Ibig sabihin, kahit nasan ka, natutulog ka, pagising mo, sa trabaho mo, nakasakay ka sa jeep, nasa bus ka, nagdadrive ka, may problema ka, nalulungkot ka, nandiyan ang Panginoon. Kaya nga siya'y mananahan eh. Ang Diyos hindi lamang pinupuntahan sa iglesia tulad ng tinuturo ng iba. Ang Diyos hindi lamang pinupuntahan sa bundok tulad ng tradisyon ng iba.
Maliwanag niyang sinabi, siya'y mananahan sa inyo. Hindi niya kayo pababayaan ni iwanwan. Kaya din ang sinabi ni Jesus na kailangan mong ma-born again. Why? Kasi yung patay mong espiritu nang sinusunod ang laman, kailangan muling buhayin ng Diyos yan, ng espiritu na galing sa Diyos. And once you have accepted Jesus Christ, Jesus na sa langit, katabi ng Ama, ang bumaba talaga sa inyong puso ay ang Espiritu Santo. Siya yung ngayon magbibigay sa inyo ng liwanag sa Bible. Siya ngayon magbibigay sa inyo ng inspirasyon ng umattend dito. Siya ngayon magbibigay ng talino. Mga desisyon nyo tama, tumpak, maayos. Kaya sinasabi ko, lahat ng desisyon, marami kong mga plano, palpak pala. Hindi nasunod. Mula sa pagpili ng kurso, sa pag-aasawa, sa pagpili ng trabaho, sa pagpaplano sa pamilya, sa ministry, sa mga gusto kong gawin, marami ang hindi nasunod. Redirect niya ako. Praise God. Ang maganda sa Panginoon Diyos, kung sino ka, dyan ka gagamitin. Kung ano meron ka, dyan ka gagamitin. Kung ano ang gusto mo o pinapangarap mo, dun ka rin minsan gagamitin. Kaya si David, hindi siya namili lamang ng basta tao. Pangit na ugali ni Saul, mamamatay tao na. Pipiliin ko si David. Alam nyo, sa buhay ni David, nakita niya kung sino si David. Pinatotohanan, mababasa niyo yun. Yung faith niya, kahit maanganib ang buhay niya, ganun siya. Kaya nung bago niya salakayin bago niya kalabanin si Goliath, kinikwento niya, ako, kahit bear yan, kahit na leon yan, hinahabol ko ang leon, pinapatay ko. Malaki ang leon. Ganyan kalaki ang leon. Hahabulin mo. Sa bungaan ng leon, inaagaw ko ang tupa. Isang tupa lang yun, nahabol niya, oh. Kasi inililigtas ako ng Diyos. Lumaki siya ng buo ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya sa buhay nyo, minsan yun ang ginagamit ng Diyos eh. Kung kayo madaldal, gagamitin ang kadaldalan nyo. Pero paggamit kayo sa Panginoon. Kaya lang pangit, may mga pangit na ugali, minsan yun din ang ginagamit, kayo gagawing pagsubok sa iglesia. Kaya minsan na-try tayo, mga kasama rin natin, Huwag kayong paggamit sa masama. Kaya alisin yung kasamaan sa buhay nyo. Pero kung may magbigay, bibig. Yun ang pinangarap ko magbigay talaga. Ever since hindi ako tumatanggap sa church. Ever since yung mga offering, hindi ko kinukuha yan. Ang iniisip ko, Lord, gusto kong magbigay. And He fulfilled it. Kasi nasa ng puso ko Yun ang nasa puso ko. Kasi dami na pwede dito gamitin, praise God. Kaya hindi ginaakin ang katagumpayan ito. Ginamit niya lang ang nasa puso ko. The same with David. Si David, kahit ialay niya ang buhay niya. And that's the power of the Holy Spirit. Kapag nananahan sa inyo yung Espiritu Santo, ginagamit niya, ini-inflame niya, ini-enhance niya ang mga skills niyo, ang gift sa inyo ng Panginoon, ang nasa ng puso niyo, gagamitin kayo ng Panginoon. Kaya kailangan natin ang patnubay ng Diyos. Kaya si David, ang puso niya na pananahanan ng Espiritu Santo, nakita niya na kumpara kanya kay Saul, na inuuna ang sarili, nung una ayaw-ayaw pa, pero nung nakadama, nakaramdam, nakatikim ng pagiging hari, ayaw niya nang bitawan ng pagiging hari kahit na ito ay nakakalabag sa Diyos. Kaya sabi niya, nakita ko si David, papalitan ko. Nakita ko si David, siya ang ipapalit ko. Ang puso niya. Kaya nagpilian, sabi ng Diyos kay Samuel, papalitan ko si Haring Saul. Pumunta ka sa pamilya ni Jesse.
doon magmumula ang hari. Kaya pinakilera lahat ng mga lalaki. Ang gwapo ng panganay. Siguro ito, hindi yan. Huwag kang titingin sa panlabas. Ito, matangkad to, matipuno. Hindi rin yan. Huwag kang titingin sa panlabas. Ako'y tumitingin sa puso. Lahat nagpakita na. Sabi niya, wala na ba kayong ibang anak na lalaki? Meron pa. Nag-aalaga ng tupa. Yun yung bata na kahit leon, nahabulin niya, kukunin yung sa bunganga ng leon ang tupa. Siya yung bata pa yun ha. Panlaban niya lang yung pinampatay din kay Goliath. Hahabulin niya yun. Bear. Laki-laki ng bear. Malaki pa yun sa malaking lalaki. 8-footer yun. Hahabulin niya. Kukunin yung sinasabunutan niya. Tapos pinapatay niya daw. Pero sabi niya, ginagawa ko yun kasi kasama ko ang Diyos. Kaya nung tinatawag siya, galing pa sa tupahan. Sabi ng Diyos, siya ang magiging hari. At siya ginawang hari ng Diyos. Kasi yung puso niya, yung ugali niya, yung pananampalataya niya, fitted sa paggamit sa kanyang kalooban. Kaya palitan niyo yung mga ugali niyo. Gawin niyo ugali na maaya at karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Diyos. Pwede rin naman kayong gamitin kung kayo ay mga chismoso at chismoso, pagsubok sa mga kapatid. Yan. Kung kayo ay pamintas, gagamitin din kayo para yung mga leader dito ay ma-challenge. Mamintas kayo ng mamintas. Pero pangit no? Ayoko nun. Gagamitin ako sa mga positive. Pero kapatid pa rin sila, yung mga nanggugulo dito, no? Mahalin nyo pa rin. Doon lang sila ginagamit sa kapangitan ng kanilang mga ugali. Kaya alisin nyo na yung kapangitan ng ugali nyo. Palitan nyo ito ng positibo. Kasi kung ano kayo, dyan kayo gagamitin. At kung ano rin kayo na namatay, alam nyo, ganun din sa langit ang magiging parte nyo sa walang hanggang buhay. Kaya, nang si Jesus ay muling nabuhay, sabi niya, kasi hindi talaga natin kayang magbago. Marami pa tayong hindi alam sa Diyos. At tayo ay puno ng kamunduhan pa. Tayo ay mahihina. Kaya siya muling nabuhay, nagumpay na lahat. Sabi niya, huwag kayong aalis. Magtipon-tipon muna kayo. Hintay niyo ang banal na Espiritu. At sa Pentecost, nagbago sila. Kasi yung buhay nila ang sinusunod ay laman. Kasi pag sinusunod natin ang laman, natatakot tayo. Pag sinusunod natin ang laman, nandyan ang layaw. Kapag sinusunod natin ang laman, nandyan yung lustful desires. Pero nung sila'y nabaptize, yung takot naging matapang. Yung makalaman naging kabanalan. At yung walang kaalaman, naging matalino sila. Si Pedro, isa rin duwag yan. Pero nung siya'y nabaptize ng Espiritu Santo, ang galing niya magsalita, ang galing niyang mag-evangelize, ang galing niyang lahat ng mga tipo ng isang evangelist na sa kanya na. Kaya naman, in one day preaching, 3,000 naakit niya. And it is the work of the Holy Spirit. Kaya nga, ang bumubuo talaga sa church, Holy Spirit. Kaya sa awitin natin ito, damay niyo ang Espiritu Santo. Kapag kayo kung meron din lang kayong buhay na gustong ibigin at hinahanap na iibig sa inyo, ibigin nyo na ang Diyos. Nasabi ko na kanina, nanay nyo, maghihiwalay kayo. Kapatid nyo, hindi naman kailangan magkasama. Barkada nyo lalo. Huwag nyo mali ng mga barkada nyo. Kaya lang nagiging barkada yan kasi the same interest pa kayo. Pero pag nawala na yung interest, nagbago na yung interest nyo, lalayasan kayo niyan. O di kaya nawala na yung interest sa inyo, lalayasan kayo niyan. Pero mayroong umiibig sa atin na talagang mananatili sa inyo. Ang banal na Espiritu. Kahit anong mangyari sa inyo, sa panahon ng problema, nandyan siya.
Sa sa panahon na kayo nagugulimihanan, nandyan siya. Siya ang talino. Sa panahon na kayo nagkakamali, nandyan siya. Siya ang nagsasanctify sa atin. Sa panahon na kayo ay parang nagigilty, siya ang nagja-justify sa inyo. Sa panahon na gusto niyo, ang bigat ang kalooban niyo, siya actually nag-i-intercede sa inyo. We need the Holy Spirit. And what are the works of the Holy Spirit? Okay, sige, isa-isahin natin. Medyo maraming verses to, kaya magbabasa tayo ng verses. Gusto ko lang i-justify at bigyan diin na ito ay nasa Bible. The work of the Holy Spirit. Okay, the first is the conviction and conversion. Basahin natin sa John 16:8. Sige. Siya talaga nagko-convict. Kaya huwag kayong mag-alala kung kayo nagsasalita, parang nakatunganga lang yung yung mga kausap nyo. It's not you who would convict them. It is the Holy Spirit. Kahit nga bulol-bulol pa kayo, kung talaga nako-convict siya, maunawaan niya, magre-repent yan. Basahin natin. When He comes, He was talking about the Holy Spirit kasi pinipipray niya yung mga disipulo niya. Aalis siya, pero papalit ang Espiritu Santo. When He comes, He will prove the world to be in the wrong about and righteousness and just judgment. Siya magsasabi na, nagkakasala ka, may judgment. Kasi ang tao, kahit anong paliwanag, kahit ihampas ko na sa ulo niya itong Bible, kung hindi naman convicted ng Holy Spirit, hindi niya pa rin maunawaan yan. Yes. Kahit sampalin nyo na yung mga kapatid nyo, maniwala ka! Hindi maniniwala yan. It is the Spirit that touches the heart. Magsabi ka lang ng patotoo kung nandiyan ang Espiritu Santo because He is the one that convicts. Kaya huwag kayong mag-alala kung sa ngayon, ngumiwi lang yung kakausap niya, okay lang yun. Malay mo, pagtulog niya, na-convict siya. Na-realize niya yung in-explain mo. Ako kasi ganun eh. Nag-Bible study, hindi ko naintindihan kasi Amerikano, mahina ako sa English. After 3 months, pagbasa ko lang ng isang verse, doon ko naunawaan, doon ako lumuhod, doon ko tinanggap si Jesus. Na-convict na ako. Pero you have the part, you have to share the Word of God and rely on the Spirit. Because He is the one convicting. Nagko-convict ng puso ng tao. Kaya, kung gusto niyo makonvict ang inyong mga magulang, ang inyong mga kapatid, ang inyong kamag-anak, ang inyong classmate, you pray that the Lord, the Holy Spirit will touch them. Kaya sa pag-share ng Word of God, hindi pwedeng walang prayer. Humingi kayo ng patnubay ng Espiritu Santo. Sumunod, sa Titus 3:5, siya ang nagre-regenerate at nag-a-adapt. Nagre-regenerate. In Titus 3:5, yun yung sinasabing, all things are new. At yun yung sinasabi ng Panginoon, you must be born again. Nagre-regenerate siya ng ating kaluluwa na patay. Binubuhay niya to. Dito sa Titus 3:5, He saved us, not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Si Jesus, sinabi niya na yan, kailangan mong ma-born again. Yung kaluluwa mo na parang walang kaluluwa, hindi nako-convict, okay lang na magkasala, okay lang na mandaya, okay lang na magmura na malulutong kasi wala namang conviction, you must be born again. Kapag ikaw pinanahan ng Espiritu Santo, aware ka na sa mga hindi niya gusto, even in little thing. Dati, babaero ka, pero ngayon asawa mo na lang. Diba? Dati, aseko ka, pero alam mong makakasira ng baga mo, ayaw mo na. Kasi nakukonvict ka eh. Wala naman daw sa Bible ang sigarilyo, wala naman talaga. Hindi to kasalanan, pero God is convicting you. Take care of your physical body. Quit it. Quit.
Kasi the Holy Spirit is regenerating your mind, your heart, your soul. Buhay ka na ngayon sa Diyos. The Holy Spirit, sanctification and transformation. Ang naglilis talaga ng ating kaluluwa ay ang Espiritu Santo na nanahan sa atin. Dahil hindi siya pwede manahan sa kaluluwa na makasalanan. So, nilinis niya muna to at mananahan siya. Sabi dito sa 2 Thessalonians 2:13. 2 Thessalonians 2:13. Pakibasa. Hindi siya mananahan sa makasalanan. Pababanalin kayo ng Panginoon bago siya manahan. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as first fruit to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. So sinasanctify niya kayo. Kapag tinanggap niyo si Jesucristo, alam niyo ba, nagiging banal kayo? Dahil ang Espiritu Santo bananahan sa inyo. Dahil ang Diyos, ang Espiritu Santo ay banal, pababanalin niya kayo. And the work of the Holy Spirit is to sanctify our soul. Kaya nang pagka nagkakasala, sabi ni Pablo, nagigrieve siya. Alam niyo nagigrieve? Nagsiselos, namimiti, yung nagngingit-ngit, yun ang nagigrieve. So, every time nagkakamali tayo, hindi tayo makasalanan o hindi tayo mapupunta na kagad sa impyerno. Hindi. Ang Holy Spirit nag-regrieve muna yan. Hindi mo na kaiiwan yan. Pero pag lagi nyo nang minamahal ang daigdig, ang nakakatakot pag nawala ng Espiritu Santo, so wala ng conviction, wala ng kapatawaran, wala ng paglilinis. Even si David, yun ang kinatatakot niya, mawala ang Espiritu Santo sa kanya. Alam niya nagkasala siya ng babae siya. Alam niya pinapatay niya muna yung asawa ng kanyang girlfriend para magkasal sila. Alam niya yun, lahat yun. Isa lang hinihiling niya, Lord, huwag niyong alisin ang Espiritu Santo sa akin. Pinagsisihan naman niya lahat yun. Nagsisi talaga siya. Aware siya sa ginawa niyang kasalanan. At ayaw niyang mawala ang Espiritu Santo. Kasi by the time mawala ang Espiritu Santo, wala nang conviction. Wala nang damdamin para sa Diyos. Wala nang kalinisan ng iyong kaluluwa. Kaya it's the Holy Spirit that sanctify us, nagko-convict sa atin, nagpapaliwanag sa atin, nagagabay sa atin. Doon nga sa 1 Peter 1:2, ganun din ang pagkasabi. 1 Peter 1:2. 1 Peter 1:2. Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit. Praise God. Kaya ang initial talaga sa Kristiyano, hindi naman yung baptism. Kaya yung baptism ng water, hindi yan ang initial. Hindi rin ang baptism ng Holy Spirit. Ang initial talaga para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo at mananahan ang Espiritu Santo sa iyo at lilinisin ang iyong kaluluwa. Kaya mga tumanggap kay Jesucristo ngayon o nung mga nakaraan pa, pero hindi pa napabaptize sa water, kailangan nyo rin yun. It is a public declaration. Sa May 1 po, announce ko na, meron tayong water baptism. Ha? At siyempre, pagkatapos ng water baptism, swimming na rin. Ayan. Kaya, magpalista kayo kay Micah kung sino yung iwa-water baptize. Yung mga hindi pa nawa-water baptize, no? It is a declaration. Ang water baptism ay hindi yan tradisyon di kultura. It is a public announcement. Kaya lubog. Ibig sabihin, namatay ka na sa iyong lumang pagkatao. Kaya ka nilulubog. Pag ikaw inahon ng pastor, ibig sabihin, nabuhay ka na ng bagong katauhan, kasama na si Jesus. And that is the meaning. Kaya kung hindi pa nawa-water baptize, sama po kayo sa May 1. Okay? Kimay ka, o kung sino man dito pwede. So, it sanctifies and transforms us. Empowerment and gifting. Siya rin ang nag-i-empower sa atin. Siya ang nag-gigibigay ng mga gift natin. Sa Acts 1:8. Acts 1:8. Right?
Sa Acts 1:8. Ito yung katumbas, muna kayo maalis ha. Doon muna kayo sa magtipon-tipon muna kayo sa upper room. Kasi, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Bibigyan kayo ng kapangyarihan. Kung kayo dapat magsalita, bibigyan kayo ng kalakasan loob na magsalita. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. God will give you power. Praise God. Nung binibili itong lote, wala akong power. Kung bakit pa naman sinabi ko sa may-ari ng lote, bibili namin yan lote nyo before the end of the year. Bago magpasko, bibili namin yan. I had the power. Nagkaroon ako talaga ng kakaibang damdamin. Nagkaroon ako ng kakaibang yung bang salita ko, na parang, I feel na hindi talaga ako yun eh. Talagang kusa na lang nagsalita. And that's the power of God. Kaya, in preaching, it's important na talagang we are with the Holy Spirit. Nagsasalita ako dito at ang Espiritu Santo ang nagtatouch sa inyo. I don't rely on my preparation. Pero para lang ako hindi mapahiya, hindi ako maligaw, nagpe-prepare ako. But every word that we say, it is empowered by the Holy Spirit. And the gift. And there are many gifts. No? Healing, knowledge, discernment, lahat ng yan. May kanya-kanya tayong gift. Pati pagbibigay, gift yan. Pagtutulong, gift yan. Smile, gift yan. And with the Holy Spirit, i-enhance pa yan. And guidance and teaching. O doon sa empowerment, sinabi doon sa 2 Timothy, no? You're not given the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Doon naman sa guidance and teaching. Dami, di ba? Yan ang pakimportante ng Espiritu Santo. Guidance and teaching. John 14:26. Ito yung nabanggit ko na kanina. John 14:26. Guide, John 14:26. Dahil ang dami niyang dinaldal, ang dami niyang gusto sabihin, ang dami niyang gustong i-lecture. Nagpuyatan na nga, puyat na puyat sila. Mula sa hapunan hanggang kinabukasan, ang dami niyang sinabi. Pero sabi niya, hindi ko na kaya. Hindi na kaya yung time ko. But the advocate, the Holy Spirit, when the Father sent in my name, will teach you of all things, will remind you of everything I have said. Alam mo yung nagbibigay talaga ng talino? Hindi naman mga libro, hindi naman ang university at colleges. It is the Holy Spirit. Solomon was not graduated, he did not graduate in any university and college. Pero na-explain niya lahat ng mga nakikita niya, mula sa langgam, sa mga damo, sa environment, explain niya. Kaya ang dami pupunta sa kanya para makinig lang ng kanyang katalinuhan. Why? Paano siya natuto? It is the Holy Spirit. At kung sinasabi, may matalinong tao doon sa Jerusalem, punta kayo, marami kayong matututunan. Marami kayong malalaman. Isa sa mga reyna si Seba, sabi niya, totoo? Talaga? Pagdating niya doon sa Jerusalem at nakatagpo niya si Solomon at nilecturean siya, tinuruan siya, pinakita niya lahat ng yan, sabi niya, lahat ng mga nalaman ko sa inyo, mahal na hari, ganyan lang pala, marami pa pala kayong alam at marami pa kayong kahangahangang bagay na ginawa. Siya nag-ayos ng robe, siya nag-ayos ng kanyang trono, siya nag-ayos ng templo ng Diyos. Lahat ng yung pinakita niya, alam niya, hindi naman siya graduate ng architecture. Hindi naman siya graduate ng engineering, pero nung pinakita niya ito, sabi niya ng reyna ng Seba, ang galing niyo pala talaga. Ang galing niyo. Saan ang galing yun? Paano niyo natutunan magpatayo ng templo, ng trono niyo, ng building na to at lahat ng yan? Sigurado ko sinabi niya, it is the Holy Spirit.
It is the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo talaga ang nagbibigay ng katalungan, unawa at kaalaman. At sinabi na to ni Jesus, don't worry, huwag kayong matakot. Magpagamit kayo. Gagamitin kayo ng Diyos. At ang magbibigay sa inyong salita ng inyong kaalaman ay ang Espiritu Santo. At yun yung nangyari kila Pedro, kila Juan. Nung makita ng mga saserdote, gagaling magsalita, galing mag-preach, sabi ko sa inyo, huwag kayong magpipreach tungkol kay Jesus eh. Pero nang inimbestigahan nila, mga kapitbahay lang pala nila itong mga karpintero, mga mangisda, pero sila mga graduate ng University ng Jerusalem, na manghala lang sila. Nalaman nila, nakakasama pala nila si Jesus, at hindi nila alam na sila'y nabautismuhan sa Espiritu Santo. And that's the power of the Holy Spirit. Guidance and teaching, no? And comfort and intercession. Sa Acts chapter 2, 9:31. O, doon sa Romans na lang, yung intercession and comfort. Romans 8, 26, 27. Alam niyo kapag, kaya nga may speak in tongue, minsan, akala lang natin, nabubulbulol lang o inaartihan lang. Kapag in-speak in tongue, it's the Holy Spirit that prays. Yun yung groaning. Sabi dito sa 26, no? The same way, the Spirit helps us our weakness. Hindi natin alam kung ano pag-pray. Hindi natin masambit kung ano sasabihin sa Diyos. No? We do not know what we ought to pray for. But the Spirit Himself intercedes for us through the wordless groan. Dun sa 27. Sige, tuloy natin. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Siya mismo nag-intercede sa atin. Kaya kailangan natin yung banal na Espiritu. Maging sensitive kayo sa banal na Espiritu. Mahal niyo yung banal na Espiritu. Makinig kayo sa banal na Espiritu. Hilingin niyo lagi ng pangunahan kayo. Hilingin niyo lagi na nandyan siya. At siyempre, huwag kayong gagawa ng mga labag sa Kanya. Huwag kayong gagawa ng mga kainin dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na magkasala tayo. You are grieving the Holy Spirit. And lastly, according to my, marami pa talaga, pero ito lang yung mga common work of the Holy Spirit in our lives and in the church. Sealing and assurance. Siya yung tatak na ililigtas kayo ng Diyos. Siya yung tatak na i-rapture kayo ng Panginoon. Siya yung tatak na pag umarap kayo ng face-to-face sa Panginoon, hindi niya na kayo nakikita. Ang nakikita niya yung banal na Espiritu na nanahan sa inyo. Doon sa Ephesians 1:13-14, tatak yan. Tatak ng ating kaligtasan. Tatak ng ating pagiging Kristiyano. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. Ligtas kayo at may seal yan. When you believe, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Supportin niya, supportin. Who is the deposit? Deposito yan eh. Nababaguhin kayo. Deposito yan. Na may relasyon kayo sa Diyos. Kaparte kayo ng Kanyang biyaya. It is deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Kaya kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos. May mga religion sinisigawan lamang ang Diyos. May mga religion na kailangan Sabado lang siya katagpuin. May mga religion kailangan puntahan pa sa bundok o kung saan mga lugar. Pero pinanampalataya ninyo na si Jesucristo, ang sabi niya, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Hindi lang siya nangunguna sa atin. Hindi lamang niya tayo ginagabayan. Siya'y nananahan sa atin. 1 Corinthians 3:13. Sige nga. Sana tama ako sa verse. Nananahan sa inyo. Meaning,
Very close kayo. Nanay nyo, hindi nyo lagi kasama. Asawa nyo, hindi nyo lagi kasama. Anak nyo, pumapasok, hindi nyo lagi kasama. Kaibigan nyo, barkada nyo, hindi kayo lagi sasamahan. Pero ang banal na Espiritu, laging nasa inyo. First Corinthians, yung, don't you know that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells in you? 3:16. Sige, baguhin mo, hindi pala yan. 3:16. Don't you know that yourselves are God's temple? You are the temple of God. And the God's Spirit dwells in your midst. Nasa inyo. Meron pa dalawa yan eh. Meron yan, dalawang verse yan. Dalawa yan, sa ano yata, 16 something. Ano? Sige, hanapin nyo na lang sa Google. Kaya our God lives in us. Kaya maghahanap din naman kayo ng lovers. Hello. Yung mga naghahanap ng lovers dyan, may umiibig na sa inyo, hindi nyo lang pinapansin. And it's the Holy Spirit. Let us all stand up. Praise God. Praise God. Ganyan tayo kamahal na Diyos sa simula't simula pa. Hindi lang talaga siya naiintindihan. O di kaya, hindi lang natin siya iniintindi. Intindihin niyo siya. Alamin niyo siya. Kilalanin niyo siya. Damahin niyo siya. Panginoon, salamat, Lord God. Sa banal na Espiritu na inirigalo niyo sa buhay namin, nananahan ngayon sa buhay namin. Salamat, Lord God, sa sanctification. Salamat sa justification. Salamat, Panginoon, sa gift, sa inyong patnubay, sa kapayapaan, kapangyarihan, kaayusan. Salamat, Lord God, sa pag-ibig. Salamat sa lahat-lahat. Kayo, Lord God, ang lahat sa buhay namin. Hindi ito mapupunuan ng aming magulang. Hindi ito mapupunuan ng aming mahal sa buhay. Hindi ito mapupunuan ng member ng family o kaibigan o sino pa man. Kayo lamang ang nagpupuno nito sa buhay namin. Taas po natin ating mga kamay. Tanggapin niyo ang banal na Espiritu na pinangako ng Panginoon Diyos. Hindi niya kayo iiwan, ni pababayaan man. Sa pangalan ni Jesus. Amen.